News para sa mga unemployed. Ganda, pinaiyak ang mga Duterte supporters sa isang biro sa concert. Ano bang dahilan kung bakit niya nagawa ito? At tara, pag-usapan natin. Okay, straight to the point. Ngayon, trending na trending ang pangalan ni Vice Ganda. Hindi dahil sa bagong pelikula o bagong concert lang, kundi dahil sa isang matinding biro na nagdulot ng matinding ingay sa social media at pati na sa politika. Buy a jet ski, get unlimited water bombing from Chinese vessels, and free trips to the Hague by the ICC. Google applies to DDS only. Big towels or emails are banned and prohibited. Welcome to the Ito na nga ang ICC promo joke na tila tinamaan ng ilang Duterte supporters. August 8 sa Super Divas concert kasama si Regine Velasquez, biglang nagbiro si Vice Ganda tungkol sa The Hague kung saan kasalukuyang nakadetain daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa ICC. Ang punchline, may promo daw papunta sa The Hague para sa mga DDS. Kung comedy bar ito, malamang tatawa lang ang audience. Pero dahil concert ito at viral sa social media, ibang usapan. Isang iglap nakarating sa mga pro-Duterte pages, news outlets at naging topic ng heated discussions. Ito na yung mabilis na epekto. Sa Facebook pa lang, bumaba ang followers ni Vice ng halos 200,000 sa loob ng ilang araw. From over 20 million followers, biglang nabawasan. May mga panawagan din na ideklara siyang persona non grata sa Davao City. Pero sabi ng acting Vice Mayor, wala namang official declaration at mas inuna daw nila ang mga mas mahalagang issue ng lungsod. Ibig sabihin, marami ang nagalit. Pero wala pang legal o formal na hakbang laban sa kanya. Hindi lang ito basta showbiz. Pumasok na rin dito sina Vice President Sara Duterte para personal na magalit, pero sinabi niyang desisyon iyon ng City Council kung ipupush nila ang persona non grata declaration. Okay, again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision, and the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa atong syudad. Bilang banda, may mga politiko ring kumampi kay Vice tulad ni Akbayan Representative Percy Sendanya. Sabi niya, ang biro ay isang uncomfortable but thought-provoking truth. Ibig sabihin, kahit nakakainis sa iba, may karapatan si Vice na magpahayag na sa pamamagitan ng comedy at satire. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka, Meme Vice Ganda. Maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at paninindigan. At kung sakali ma-persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona bomb. Ito, nagiging malinaw na hindi lang ito tungkol sa pagtawa, kundi tungkol din sa freedom of expression at sa papel ng comedy sa political commentary. Ngayon, tanong, sobra ba ang biro ni Vice Ganda? Depende kung saan ka nakatayo. Kung supporter ka ng dating Pangulo, posibleng offensive ang dating nito. Pero kung makikita mo ang comedy bilang satire na may layong pumuna sa mga nangyayari sa lipunan, baka sabihin mong normal lang yan. Lalo na't comedy talaga ang trabaho niya. Tanong din, dapat ba nating sukatin ang lahat ng biro sa lente ng political correctness? Sa panahon ngayon, isang viral clip lang ang kailangan para mabura ang daang libong followers. Pero, baka mas mahalaga ang mas malalim na usapan. May lugar ba sa entertainment para sa political jokes? O dapat bang iwasan ito ng mga artista para hindi mabangga ang masaselang paksa? Mahuli, si Vice Ganda ay nanatiling isa sa pinakamalakas na boses sa entertainment. Pero ngayong may halong political firestorm, siguradong magiging mas maingat o mas matapang siya sa susunod. We'll see. Ikaw, anong masasabi mo?
Tama bang tumatawid sa politika ang mga komedyante o mas mainam bang manatili sa safe jokes? I-comment mo sa baba at pag-uusapan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga maiinit na issue.